Dear Miss Galie, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maria, 21 taong gulang pa lamang at kasalukuyang nag-aaral sa kolehiyo. Dalawa lang kaming magkapatid ni Kuya Jacob. At siya na ang halos tumayong magulang ko. Mula nung mawala si Papa at Mama, ilang taon na rin ang nakararaan. Simple lang po ang buhay namin, Miss Galie. Hindi kami mayaman, pero sapat ang kinikita ni Kuya para mapag-aral ako. Kaya naman determinado akong makatapos upang masuklian ang lahat ng sakripisyo niya. Pero ang kwentong ibabahagi ko ngayon sa inyo, Miss Galie, ay tungkol sa pagkakasala namin ni Eleazar, ang matalik na kaibigan ni Kuya. Pamilyado na siya, may anak, may asawa, pero lihim na may magaganap sa aming dalawa. At ito po ang ikukwento ko ngayon sa inyo. Isa sa pinakamalapit na kaibigan ni Kuya ay si Eleazar. 31 taong gulang. May isang anak na lalaki. Madalas siyang pumupunta sa bahay namin noon pa man, kaya bata pa lang talaga ako ay kilala ko na siya. Siya yung tipo ng tao na madaling lapitan, palangiti, matulungin, marunong makisama sa kahit sino. Gwapo din siyang lalaki, matangkad at moreno. Naging abay pa nga ako nung kinasal sila ni Ate Karen. "Marie, mag-aaral ka ng mabuti." Lagi niyang sinasabi kapag nakikita kami. Oo naman, natatawa kong sabi. Sa totoo lang, wala naman akong ibang pagtingin sa kanya noon. Kaibigan lang siya ni Kuya na may sarili na ring pamilya. Pero minsan, may mga pangyayaring hindi mo pala talaga inaasahan. Isang gabi, habang gumagawa ko ng report sa sala, may humintong sasakyan sa labas. Pagtingin ko sa bintana, nakita ko si Eleazar. Nagulat ako kasi 10:00 na noon ng gabi. Pagkabukas ko ng pinto, agad kong napansin ang pagod sa mukha niya. "Nasaan ang kuya mo?" tanong niya. "Wala pa po eh. Overtime daw sa trabaho niya." Tumango lang siya. "Pwede bang makituloy muna rito?" Nagulat ako sa tanong niya. "May nangyari po ba?" Napabuntong hininga siya. "Oo eh. Nag-aaway kami ni Karen." Anya na ang tinutukoy niya ay ang misis niya. Hindi na ako nagtanong pa. Pinapasok ko na lamang siya at binigyan ng tubig. Makalipas ang ilang minuto, dumating na rin si Kuya Jacob. Pagkakita niya kay Eleazar, agad tong napakunot noo. "Oh pare, anong nangyari?" Mahabang katahimikan ang sumunod. "Sobrang gulo sa bahay," sagot ni Eleazar. Hindi ko man alam ang buong kwento, pero halata kong mabigat ang dinadala niya. Naupo silang dalawa sa labas habang nag-uusap. Maya-maya, bumili si Kuya ng ilang bote ng beer. Alam kong seryoso ang problema dahil bihira silang uminom ng ganito. Habang lumalalim ang gabi, unti-unti ring lumalakas ang tawanan nila. Pero sa likod noon, ramdam kong pilit lang ang pagtawa ni Kuya Eleazar. Paminsan-minsan ay natatahimik siya at natutulala. Parang may iniisip na hindi niya lang maikwento pa. Bandang 12:00, nauna nang pumasok si Jacob para matulog. Ako naman ay niligpit ko muna yung mga pinaggamitan nila. Napansin kong mag-isa na lang si Eleazar na nasa may terrace. Tahimik siya nakatingin sa madilim na kalye. Lumapit ako. "Okay lang po ba kayo?" Napatingin siya sa akin at ngumiti pero halatang pilit. "Oo Marie, ayos lang." Pero mukhang hindi eh. Bahagya siyang natawa. "Aba, marunong ka na palang bumasa ng tao ngayon." Umupo ako sa katabi niyang upuan. Hindi ko alam kung bakit, pero parang naaawa ako sa kanya nung mga oras na yon. Siguro dahil unang beses ko siyang makikita ng ganun. Hindi na yung masayahing Eleazar na nakasanayan ko, kundi isang lalaking parang pagod na. "Alam mo, Marie," sabi niya habang nakatingin sa malayo, "minsan kahit anong gawin mo,
may mga bagay na mahirap nang ayusin. Hindi ako sumagot. Hinayaan ko lang siyang magsalita. Mahal ko ang pamilya ko pero parang kahit anong gawin ko, mali pa rin talaga ako. Sa unang pagkakataon, nakita kong namula ang mga mata ni Elizar. At doon ko napagtanto kung gaano kabigat ang dinadala niya ngayon. Hindi ko alam ang buong kwento. Hindi ko alam ang totoong nangyari. Hindi ko alam kung sino ang may mali. Pero bilang tao, nararamdaman ko kung gaano kasakit yun para sa kanya. Malalampasan niyo rin po yan? Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Ilang segundo kaming nagkatitigan. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang tunay ng ngiti. Salamat. Hindi ko maintindihan kung bakit parang may kakaiba akong naramdaman ng mga sandaling yon. Agad akong umiwas ng tingin sa kanya. Tumayo na ako. Matulog na po kayo para makapagpahinga na rin kayo. Tumango lang siya. Kinabukasan, maaga akong nagising para pumasok na sa eskwela. Paglabas ko ng kwarto, nadatnan ko sa Elizar sa may kusina. Siya ang nagluluto ng almusal. Napangiti ako nung makita ko siya. Naku, bakit kayo nagluluto? Ako na po dyan, sabi ko. Ako na, Marie. Umupo ka na lang dyan at kumain ka na. Masarap pa naman ako magluto. Baka sakaling magustuhan mo. Talaga ba? Oo naman. Pagkarating ni Kuya Jacob, sabay-sabay na kaming kumain. Lumipas ang isang linggo. Nasa bahay pa rin si Kuya Elizar. Paminsan-minsan ay umuwi siya para makita ang anak niya. Pero bumabalik siya sa amin at doon natutulog. At habang tumatagal ang oras, mas nagiging madalas ang pag-uusap namin. Minsan nga, paglabas ko ng CR, sakto ring lumabas siya at bagong paligo. Doon na ako unti-unting nakaramdam ng kakaiba. Hanggang sa hindi ko namalayan na inaabangan ko na ang bawat kilos niya. Kapag wala siya sa bahay, parang may kulang. At tuwing narinig ko naman ang boses niya, kusa akong napapangiti. Isang bagay, Miss Callie, na hindi ko dapat maramdaman sa kanya. Dahil alam kong may asawa siya at alam kong mali. Pero kahit anong pilit kong iwasan, unti-unti akong nahuhulog sa taong hindi dapat. At hindi ko alam na ganun din pala ang nangyayari sa kanya. Isang gabi, matapos ang hapunan, naiwan kaming dalawa sa may sala habang nasa tindahan si Kuya. Tahimik lang kaming nanonood ng telebisyon hanggang sa nagsalita siya. Marie, po, napakabuti mo talaga. Kaya sobrang swerte ng kuya mo dahil worth it ang pagpapaaral niya sa'yo. At mukhang swerte rin ang lalaking magiging asawa mo. Napangiti ako. Hindi ka sigurado dyan. Mabait ako, oo. Pero may ugali din ako, no? May pagkapilya din ako at minsan matigas din ang ulo ko. Napatingin siya sa akin. Talaga ba? Naku, ilagot pa lang magiging asawa mo kung ganun. Tapos tumawa siya. At sa unang pagkakataon, may nakita akong kakaibang kislap sa mga mata niya. Isang tinging hindi ko pa nakita noon. Doon nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko, Miss Callie. At doon ko rin unang naramdaman ang kakaibang init na lumukob sa pagkatao ko. Mula ng gabing iyon, mas naging malapit kami ni Elizar. Hindi naman agad-agad, pero habang tumatagal kasi ang pananatili niya sa bahay, mas dumadami rin ang pagkakataong naging malapit kami. Unti-unti, nasanay na ako sa presensya niya. At iyon ang problema, dahil hindi na lang siya o hindi ko na lamang siya nakikita bilang kaibigan ng kapatid ko. Mas napapansin ko na ang mga simpleng bagay tungkol sa kanya. Ang paraan ng pagngiti niya, ang paraan ng pagtawa niya, at higit sa lahat, ang paraan ng pagtingin niya sa akin kapag magkausap kami. Isang hapon, wala si Kuya Jacob dahil may overtime na naman siya sa trabaho niya. Ako naman ay nasa sala habang gumagawa ng assignment. Nasa kabilang sofa si Elizar at may kung anong ginagawa sa cellphone niya. Tahimik lang nung mga oras na yon
Hanggang sa maya-maya napansin kong nakatitig na siya sa akin. Ano yun? Natatawa kong tanong. Napailing siya. Wala. Ba't nakasimangot ka? Nag-iisip lang. Tungkol kay Ate Karen? Tanong ko. Napabuntong hininga siya. Parang ganun na nga. Natahimik ako. Pagkatapos ay ngumiti siya. Sayang naman. Napatingin siya agad sa akin. Bakit sayang? Kasi kapag iniisip mo siya, hindi mo na ako napapansin. Nagulat siya sa sinabi ko. Pati na rin ako. Hindi ko alam kung saan ang galing ang lakas ng loob kong sabihin iyon. Natawa siya. Marie, nagiging pilya ka na. Sabi ko naman sa'yo, diba? Matigas ulo ko. Ani ko sabay tawa. Napailing siya habang nakangiti. At sa totoo lang, Miss Callie, gustong gusto ko yung ngiti niya. Sa tingin mo ba, Kuya Eleazar, kung wala ka pang asawa ngayon, ako kaya magugustuhan mo? Siguro. Siguro lang? Hindi ka ba nagagandahan sa akin? Kung sa kagandahan mo lang, walang tatalo sa ganda mo, Marie. Pero baka patayin ako ng kuya mo kung ikaw magiging girlfriend ko. So ibig sabihin mo nga, type mo rin ako, tama ba? Rin? Tanong niya. So type mo ako kung ganun, kaya ka nagtatanong ng ganyan. Naku, wag mong babanggitin kay Jacob yan. Lagot talaga tayong dalawa. Oo naman, makakaasa ka no? Ano nga, hindi mo pa sinasagot yung tanong ko eh. Kung wala ka bang asawa, oo na, oo na. Kung wala, syempre liligawan kita. Basta hindi alam ng kuya mo. Napangiti ako. Kinagabihan, dumating na si Jacob na may dalang alak. Ano pare, tagal na nating hindi nakapagkwentuhan. Nabisi talaga ako sa trabaho ngayon eh. Napangiti si Eleazar. Oo nga eh. Maya-maya ay nagsimula silang mag-inuman sa terrace. Ako naman ay nagkunwari lang na nanonood ng telebisyon. Pero paminsan-minsan ay tumitingin ako sa kanila. Naririnig ko pa yung ilan sa mga usapan nila. Sa umpisa ay puro biruan, puro tawanan. Pero habang tumatagal, naging seryoso na sila. Pare, sabi ni Kuya Jacob. Umuwi ka na. Natahimik bigla si Eleazar. Hindi naman pwedeng habang buhay iiwasan mo ang asawa mo. Walang sumagot. May pamilya ka, Eleazar. Tandaan mo yan. Hindi ka na binata. Nakita kong napayo ko si Eleazar. Alam ko, Jacob. Kung may problema kayo, ayusin mo. Dahil ikaw ang padre di pamilya. Tahimik ulit siya. Kausapin mo si Karen. Ilang segundo ang lumipas. Pagkatapos ay tumango si Eleazar. Sige. Pero kahit hindi ko nakikitang mukha niya, ramdam kong mabigat yun para sa kanya. At hindi ko alam, Miss Callie, pero para akong nalungkot nung mga oras na yon. Matapos ang ilang bote, nahilo na ang dalawa. Bandang 11:00 ay pumasok na si Kuya Jacob para matulog. Naiwan ulit na mag-isa sa terrace si Eleazar. Nakatulala at parang may malalim na iniisip. Hindi ko talaga napigilang lumapit. Okay ka lang ba? Napatingin siya sa akin at ngumiti. Pero may lungkot ang mga mata. Oo naman, okay na okay. Napaisip lang talaga ako sa sinabi ng kuya mo. Tama nga siya. Hindi ko alam ang sasabihin. Kaya naupo na lang ako sa tabi niya. Tahimik kaming pareho. Kung ako si Ate Karen, hindi kita pakakawalan. Hindi kita aawayin. Sabi ko. Napatingin siya sa akin. Bakit naman? Kasi mabait ka. At gwapo pa. Bigla siyang natawa. Pati ako ay natawa na rin. Grabe ka talaga mambola no? Totoo naman eh. Napailing siya. Pero napansin kong namula ng bahagya ang mukha niya. Hindi ko alam kung dahil sa alak o dahil sa sinabi ko. Maya-maya ay tumayo siya. Pero muntik siyang mawala ng balanse. Kaya naman agad ko siyang inalalayan. Uy, okay ka lang ba?
Napahawak siya sa balikat ko. Ilang segundo kaming natigil, magkalapit. At sa unang pagkakataon, Miss Callie, wala ni isa sa amin ang agad umiwas. Naririnig ko ang tibok ng puso ko. Mabilis at malakas yon. At pakiramdam ko, naririnig din niya yon. Marie, mahinang boses niya. Po, nakakatakot ka. Nakangiti niyang sabi. Bakit naman? Natatawa kong tanong. Wala. Sige na, baka makita pa tayo ng Kuya Jacob mo. Pero, tutulungan na muna kita. Inalalayan ko siya papunta sa silid niya. Pagdating namin doon, naupo siya sa may gilid ng kama. Ako naman ay nanatiling nakatayo. Salamat. Walang anuman. Ngumiti siya at muli ay nagkatitigan kaming dalawa. Mas matagal kaysa dati. Pwede kang maging masaya kung gugustuhin mo, sabi ko. Ha? Hindi naman nila malalaman eh. Gusto ko lang sumaya ka kasi ayokong nakikita kang malungkot eh. Marie, huwag kang mag-alala. Ako naman ang may gusto kong sakali. Matapos ang ilang sandali, Miss Callie, nakita ko na lamang ang sarili ko na kusang nagpapaanod sa isang pagkakasala. Isang kasalanan na kahit alam kong mali ay pinagpatuloy ko pa rin dahil lamang sa kagustuhan ko. At doon naganap ang lahat, Miss Callie. Saksi ang bawat sulok ng kwarto ni Elizar sa pagkakasalang nagawa naming dalawa. Isang pangyayaring hindi ko makakalimutan dahil alam ko ngayon lamang to. At after noon, matulog ka na. Sige. Paglabas ko ng kwarto, hindi mawala-wala ang ngiti ko, Miss Callie. Pero kasabay din noon ay ang kakaibang kaba. Dahil alam ko na may kasalanan akong nagawa kay Karen. Kay Ate Karen, sa misis niya. At habang nakahiga ako sa kama ng gabing yun, isang tanong lang ang paulit-ulit na nasa isip ko. Kung sakaling tuluyan ang bumalik si Eliezer sa pamilya niya, bakit parang ako ang nasasaktan? Pagdating ng kinabukasan, nagulat na lang ako nung tuluyan na ngang umalis si Eliezer nang hindi man lang kami nakapag-usap. Nagpaalam lang siya, walang mahabang salita, walang paliwanag, na hindi namin napag-usapan yung naganap. At ramdam ko na yun na ang huling pagkakataon na makikita ko siya ng ganun kalapit. Pag-alis niya nun, Miss Callie, bumalik ng lahat sa dati. Sa bahay, sa buhay ko, sa sarili ko, na parang walang nangyari. Pero alam ko, meron. Kasi kahit ilang araw nang lumipas, hindi pa rin siya nawawala sa isip ko. Yung mga titig niya, yung boses niya. Alam kong mali, alam kong may pamilya siya, alam kong dapat wala akong nararamdaman. Pero tao lang din ako eh. At kahit anong pilit ko, mahal ko siya. Lumipas ang mga buwan mula nang bumalik si Elizar sa pamilya niya. Naikwento ni Kuya Jacob na okay na sila ni Ate Karen. Okay na silang mag-asawa. Sabi niya sa akin minsan. Mabuti naman kung ganon, sabi ko. Pero sa loob ko, parang may kumurot. Dapat masaya ako. Dapat nga wala akong pakialam. Pero hindi. Kasi kahit wala na siya sa bahay noon, nandito pa rin siya sa isip ko. At iyon ang mas mahirap. Isang araw, sinabi ni Kuya Jacob sa akin na, Marie, sama ka mamaya ha? Saan po? Anniversary dinner nila Eliezer at Karen. Natigilan ako. Ako? Naku, hindi na ako sasama. Ayoko. Basta, sumama ka. Wala kang kasama dito. Para libre na rin ang dinner natin. Ikaw talaga? Wala na akong nagawa noon. Gabi na nung makarating kami sa bahay nila. Pagpasok namin, nakita ko agad sila. Si Eliezer, si Ate Karen. Nakakbay pa siya kay Ate Karen habang nakangiti. Ngumiti rin ako. Pilit na pilit. Hello po, sabi ko lang. Tumingin sa akin si Eliezer at sa isang iglap parang huminto ang paligid. Marie, mahina niyang sabi. Kumusta ka na? Ayos lang.
Tapos sandaling katahimikan ang namayani. Yung tipong hindi alam ng paligid na may nakatagong bigat sa pagitan naming dalawa. Pagkatapos ng dinner, naging abala ang lahat sa kantahan at kwentuhan. Ako naman ay umupo sa gilid. Pinagmamasdan lang sila. Hanggang sa lumapit sa akin si Eleazar. Marie, bulong niya. Pwede ba tayo mag-usap saglit? Tumango ako. Tahimik kaming umalis sa gitna ng tao. Dinala niya ako sa isang tahimik na bahagi ng bahay. Yung hindi rinig ang ingay. Kumusta ka na? Tanong niya. Ngumiti ako. Okay lang po. Tumango siya. Para halatang hindi satisfied sa sagot ko. Marie. Napatingin ako. Matagal. At doon ko ulit naramdaman yung bigat. Yung konsensya at yung pagkamis ko sa kanya. Pasensya ka na, Marie. Sa nangyari noon, kasalanan ko. Ayos lang. Mas mabuti pang huwag ka nalang mag-sorry. Ituturing ko na lang yon na isang magandang panaginip. Tumingin siya sa akin. Pero, namimiss na kita. Bigla akong sabi. Parang huminto ang mundo ko at hindi ako agad makagalaw. Hindi ko alam kung dapat ko bang sabihin yan pero totoo yon, Eleazar. Namimiss kita at alam kong mali na maramdaman ko to sa'yo. Naninikip ang dibdib ko ng mga oras na yon. Nung umalis ka na, sinubukan kong ayusin ang lahat. Sinubukan kong kalimutan ka. Pero may parte pa rin sa isip ko na ikaw lang yung laman. Napayuko ako. Marie. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako na nakita kita ngayon o masasaktan. Pero, Eleazar, mahina akong sabi. Hindi ko kaya na basta nalang kalimutan ang lahat. Tumulo ang luha ko nang hindi ko inaasahan. Namimiss din naman kita. Sagot niya ng mahina. Napatingin ako agad sa kanya. Parang gusto niya akong lapitan pero hindi niya ginawa. Kasi alam naming pareho na may hangganan kami. May pamilya siya, may buhay siya. At ako yung babaeng hindi dapat. Ilang segundo kaming nakatayo lang doon, magkalapit, pero hindi pwedeng lumapit sa isa't isa. Hanggang sa maya-maya, narinig ko yung boses ni Kuya mula sa malayo. Marie? Napahinto kami. Nagkatinginan. Huling tingin at huling sandali. Pagkatapos ay tumalikod na siya. Marie, alagaan mong sarili mo. Makakahanap ka rin ng lalaking tunay na para sa'yo. Tumango lang ako. Hindi ko na siya hinabol pa. Hindi ko na siya pinigilan. Kasi alam ko, doon na nagtatapos ang lahat. Habang nakatingin ako sa kanya na papalayo, isang bagay lang ang malinaw sa isip ko. Minsan, hindi kailangang maging kayo ng isang tao para maramdaman mong totoo siya. Minsan, sapat lang yung dumaan siya sa buhay mo para magbago ka habang buhay. Ako si Marie at kahit anong gawin ko ngayon, alam kong hindi siya magiging akin. Kaya kahit masakit, pinilit kong palayain siya sa puso ko. At alam ko, tama ang ginawa ko, hindi ba? Hanggang dito na lamang po ang kwento ng aking buhay, Miss Callie. Maraming salamat po and God bless po sa inyong lahat.